Alleluia, Alleluia. Wikain mo po nakikinig sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Alam mo ninyo, sa ganitong pagkakataon, lalo na kung kayo ay mga regular na nagsisimba at sumasama sa Dawn Rosary Procession, I believe na ang hirap, mas mahirap ngayong bumangon, no? Dahil sa sarap ng panahon, no? Dahil kahapon or last day or the other day, nakareceive kami ng message sa isang pare na nagsasabi, "Honestly, I just don't know how true o may basihan ba ito." Pero sabi nga daw, ang panahon ngayon, dahil merong movement ang mga planeta, no, di umano, na mas malayo daw ang Earth ngayon sa Sun. Kaya malamig pa rin, no? Hanggang Marso. No? Kaya uso yung pagkakasakit, sipon, ubo. Well, yun man ay totoo hindi, pero mararamdaman talaga natin. No? Maraming may sinisipon ngayon, inuubo ngayon. Kaya wag niyo mamaliitin yun at wag niyo babaliwalain. And wag mong antayin na maging cancer bago ka mabahala. Wag mong antayin na itatakbo na sa ICU, sa emergency room. Kaya wag natin minamaliit yung mga simpleng sintomas. Yung mga maliliit na sintomas ng pagkakasakit. Baka yan ay kalabit pa lamang ng Panginoon. Gusto mong mabatukan? Kinakalabit pa lang tayo. Baka meron na tayong napapabayaan, nakakalimutang gawin. Huwag natin iasa lang, anyway, meron namang mass for the sick. Papahira naman ako ng langis. Paano kung hindi mo naabutin yung susunod, the mass for the sick? Dahil pinabayaan mo, dahil inasa mo lang sa Diyos. Meron tayong kanta, meron tayong sinasabi sa kasulatang, umasa ka sa Diyos. Totoo naman. Umasa tayo sa Diyos. Pero tandaan natin din ang kasabihan nating mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. You do your share. Siguro magugulat tayo sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Bakit tila yata napabayaan ni Jesus ang kanyang mga alagad at siya'y natulog?
Kaya siguro si Gary B gumawa ng kantang, natutulog ba ang Diyos? Natulog ang Diyos. Tandaan ninyo, si Kristo ay hindi lamang Diyos na totoo, siya rin ay naging taong totoo. Naranasan niya ang lahat-lahat sa atin maliban sa kasalanan. Kaya siguro siya'y napagod din. Kaya nga sabi, magtatakip silim na. Just imagine, maghapon siguro, nagpagaling si Kristo, nagturo si Kristo, naglakad ng naglakad. Sinong hindi mapapagod? Napagod din ang Panginoon. Nagpahinga siya. Marahil yun ay hindi napapansin nating aral at paalala ni Kristo. Magpahinga rin kayo. Matulog din kayo. Kaya nung dumating ang unos, ang bagyo, natakot kagad yung mga alagad. Siguro kung lahat sila tulog, anong pwedeng mangyari? Lumubog ba sila? Siguro hindi. Dan ililigtas naman sila ng Diyos dahil kasama nila ang Diyos. Kaya nga, lagi ko itong pinapaalala sa sarili ko muna, bago sa iba. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Ito, lagi kong nababanggit. Gagawin mo lahat, kukunin mo lahat. Pag napagod ka, aawahin mo lahat. Ano ka ba? Huwag mong kunin lahat. Kasama mo ang Diyos. Alam niya kung ano ang para sa iyo at dapat sa iyo. Meron kaming subject noon sa seminaryo. Total kakatapos lang ng Chinese New Year. Meron po kaming Chinese philosophy noon. Meron ka nang natutunan na iba't ibang mga aral ng mga filosofiya nila. At merong isang turo sa amin doon. Ito po yung aral niya. The rectification of name. Ibig sabihin, kumilos ka ayon sa iyong role. Ibigay mo sa kanila yung sa kanila at gawin mo yung sayo. Rectification of name. Kaya ito'y magandang paalala sa atin ngayong umagang ito sa pagsisimula ng buwan para sa mga may sakit. Kagaya ng nabanggit ko, February 11, Feast of Our Lady of Lourdes. At alam mo natin na siya ang tinatawagan din natin ang mahal na Birhen ng Lourdes kapag tayo ay may sakit. Baka sabihin niyo naman, ay hindi pala yung Assumption. Huwag ko kayo mag-away-away, iisang Mama Mary lang yon. Si Maria ay ating ina, lalo na sa panahon na tayo ay nagkakasakit. Alagang ina, alagang Maria. Na ang ipinagdadasal niya ay hindi lang mawala yung sakit ng katawan mo. Ang ipinagdadasal niya, sana matuto ka na sa mga pinaggagawa mo. Sana wag mong sayangin ang panibagong pagkakataong ibibigay ng Diyos kapag gumaling ka na. Kaya nga, bukod sa relic ni Padre Pio ni Saint Therese, bukod sa mga santong ito ni Mama Mary na nagdadasal para sa atin, bukod sa mga taong pwedeng mag-alaga sa iyo, bukod sa mga taong nakahandang alagaan ka at gastusan ka, you do your share. Gawin mo rin yung parte mo. And every day, let us not forget to do our share. Hindi laging ang Diyos, hindi laging ang ibang tao. Tandaan natin, nilikha tayong kawangis ng Diyos. Binigyan tayo ng katalinuhan, karunungan, kabutihan. Gamitin natin. Sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, sa tulong ng mga panalangin ng ating mahal na ina, nawa tayo ay gumaling, hindi lamang sa anumang sakit-sakit na nararanasan, nararamdaman ng katawan natin. Higit sa lahat, mapagaling nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakamaling ginawa natin at sa lahat ng kabutihang hindi natin ginawa. Do your share.
Amen.